Meron pong nakasing nagtanong kung naniniwala ako sa araw ng paghukom. Ako naniniwala ako sa araw ng paghukom. Ewan ko lang ang inyong mga tagapagturo kung naniniwala sila sa araw ng paghukom. Marami po kasi mga tagapagturo ngayon na hindi naman po naniniwala sa araw ng paghukom. Pero mas maganda po, basahin ko po sa inyo. Itong Mateo 24, talatang 3 hanggang 8. At samantalang siya ay nakaupo sa bundok ng mga ulib, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad, na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay nito? At anong magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanlibutan?" Sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na magsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan, mga alingaungaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapat hindi pa ang wakas. Sapagkat ang magsisitindig ang mga bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at lilindol sa iba't ibang dako, datapot ang lahat ng bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan." Nagtanong ang 12 apostol kay Kristo kung anong mga tanda na kanilang makikita na siya ay malapit na o yung araw ng paghuhukom. Binigyan sila itinuruan sila ni Kristo. Ang unang-una, darami po mga bulaang propeta. Magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako at tulad ngayon, sumasakay. Ang iglesia ni Manalo dun sa Cebu o dun sa parte ng Mindanao, nagkaroon ng lindol sa Davao. Ipinakikita nila na malapit na ang araw ng paghukom. Lahat po ng reliyon o sekta, ipinakikita po yan. Pero ang mangyayari dyan, pasimula po ng kahirapan. Ano po ang mangyayari sa araw po ng paghukom? Para maunawan at maintindihan po natin, ganito po ang ating matutunghayan. 2 Pedro Kapitulo 3, talatang 10. "Datapot darating ang araw ng Panginoon, na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na yan ay mapaparang, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog." Sa araw po ng paghuhukom, lahat ng bagay na narito sa mundo masusunog. Yan po ang mangyayari sa araw ng paghuhukom. Ang tanong, kasama bang masusunog dyan ang pag-aari ng mga reliyon o sekta? Kayo po ang humatol ngayon. Meron ka bang nakikita sa mga sektang yan na ang kanilang kinulumbat o ninakaw sa mga membro na kayamanan? Ibig sabihin, mayayaman po ang kanilang reliyon. Pinaghihirap yung mga kaanib. Meron bang magtuturo na ang yaman ng kanilang reliyon ay masusunog sa araw ng paghukom? Assignment nyo yan sa mga tagapagturo ninyo. Wala pong magsasabi na ito po yung mga inipon natin na kayamanan. Halimbawa, ito pong eroplano ng ating tagapangasiwa, tagapamahala. May bahay po sa Forbes Park.
mga umaasa lang po sa bigay na donasyon. Narito po yung pag-aari ng ating reliyon na ipasusunog natin sa araw ng paghukom. Wala pong magsasabi niya. Manapa ang mga miyembro, ganito pa ang turo nila. Anong turo nila? Aklat po ng Mateo, pansinin po ninyo kung paano nila tinuturuan ang kanilang mga kaanib. Huwag kayong magtipon ng kayamanan sa lupa na dito'y sumisira ang tanga at ang kalaw at dito'y nanguhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Dito po maraming gumagamit ng mga talata. Pagka sinabing huwag kayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa, utos po. Ipinag-uutos. Pero marami pong gumagamit nito. Lalo na yung sa mga tagapagturo. Huwag magtipon ng kayamanan dito sa lupa. Ini-a-apply nila sa mga kaan. Pagkatapos tuturuan pa nila ng ganito eh. Dito po sa 33. Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Kaya huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili, sukat na sa kaarawan ng kanyang kasamaan. Gusto po nila na ang kanilang mga kaanib, huwag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Itinuturo po nila, ini-a-apply nila. Anong layunin po nila? Ginagamit ang talatang ito. Ganito po ang ating matutunghayan kung anong nagiging layunin ng karamihan na gumagamit ng 6:19. Pansinin po ninyo kung anong layunin nila. Ikalawang Pedro, Kapitulo 2, talatang 3. Kung anong layunin ng karamihan. Kapitulo 2, talatang 3. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Matagal nang handahang hatol sa kanila at ang pupusa sa kanila ay hindi natutulog. Dito po kapag meron pong nagtuturo, tinuturuan kayo ng Mateo Kapitulo 6, talatang 19, huwag mag-ipon. Kinakailangan susuriin po ninyo yung tagapagturo. Bakit kailangan suriin natin ng mga tagapagturo? Babasahin ko po sa inyo, Ikalawang Korinto, 11, 13, 14, 15. Sapagkat ang mga gayon tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nagpapakunwaring mga apostol ni Kristo. At hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. Hindi malaking bagay nga ng kanyang mga ministro naman ay magpakunwari na waring ministro ng katwiran na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ano po ang gagawin nila? Ang gagawin po nila, magpapanggap sila na waring ministro ng katwiran. Kung ang tunay, ang dala ay Biblia, ganun din po sila. Babasahan kanila ng 6:19 ng Mateo, huwag mag-ipon ng kayamanan. Bakit kailangan pong kilalanin yung tagapagturo? Gusto niyang yumaman. Gusto niyang magkaroon ng pag-aari. Sa kabila na wala siyang karapatan magtrabaho. Anong layunin niya? Kukunin ang inyong kayamanan. Kaya kailangan magsusuri po tayo, magsisiyasat kung hindi tayo magsusuri, magsisiyasat, ayaw mo nga. Kaya nga po ang nangyayari, ganito po. Ang katangian ng mga hindi tunay na pastor, mga hindi tunay na hindi po naniniwala sa mga talata ng Biblia na itinuturo. Mas maganda po babasahin ko sa inyo. Mateo 23:3 hanggang 4. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag ninyong tularan ng kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagbibigti sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri
ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Ang mga bulaang propeta po kasi, alam nila yung mga talata ng Biblia. Ginagamit po nila ang mga talata ng Biblia. Manapa, tuturuan nila ang kanilang mga kaanib. Huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Yung pong kayamanan na kinikita ninyo, dalhin nyo sa ating reliyon. Kaya ang pinayayaman ng mga tao, yung reliyon o yung sekta. Sino nagtatamasa? Mga walang karapatan magtrabaho. Kaya po ang isa sa mga reliyon na huwag mag-ipon ng kayamanan, binibigyan po sila ng libreto. Lalo na sa Iglesia ni Manalo, para mag-ipon ng kayamanan. Kasi po, kung huwag kayong mag-ipon ng kayamanan, hindi ka bibigyan ng libreto. Sa Iglesia ni Manalo po kasi, binibigyan sila ng libreto. Ngayon, hindi na po libreto ang tawag. Kundi, Blue Book. Mag-iipon po sila. Ang layunin po, tipon sa construction. Ito po yung tinatawag nilang tao ng pasalamat. Ang layunin po, tipon sa construction. Di sa makatwid po, ang kanilang reliyon, mag-iipon ng yaman. Saan kukunin yung yaman na yan? Na iipunin sa mga miyembro. Ibig sabihin, yung turong huwag mag-ipon ng kayamanan, hindi po pwedeng i-apply doon sa tagapagturo. Teka muna kapatid Kung yan ay totoo, unang-una kang maniniwala diyan. Totoo ba yung sinabi ni Kristo na yan? At naniniwala ka? Kasi po, ang nangyayari po kasi, hindi po nila natuturuan ng kanilang mga tagapagturo. Hindi po nila natuturuan ng kanilang mga tagapagturo. Kasi wala po silang karapatan na turuan ng kanilang mga tagapagturo. Kung bawal pong mag-ipon, batay sa pagtuturo ni Kristo, bakit mo kami bibigyan ng blue book o ng libreto di bangko? Ang layunin pa, tipon sa construction. Nangyayari po kasi sa kanila o sa bawat sekta, hindi po nila itinuturo kasi itong nasa unang Korinto, 14. Kaya naliling lang po ang karamihan. Ano po ang nakalagay rito? Ganito po ang ating matutunghayan sa 14. 26 hanggang 29 muna. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan, mga kapatid, sa inyong pagtitipon? May aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, meron namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikaulad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3, hali-halili sila at kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarili sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 na tumanggap ng kaloob ng Diyos na makapagpahayag ng salita ng Diyos at timbangin naman ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo o rooy tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Halimbawa, ang isyu sa inyong mga pagtitipon, huwag mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Pagkatapos binibigyan ka ng libreto, kada linggo magbibigay ka, maglalagay ka. Kung tawagin nila ngayon Blue Book, sa Iglesia ni Manalo, ang tawag nila Blue Book. Para sa tipon sa construction. Ano po yung tipon sa investment po yan? Manggagaling po sa voluntary contribution ng mga kaanib. Ibig sabihin, ng mga kaanib, magdadala ng yaman sa reliyon. Bakit nagdadala? Bawal mag-ipon ng kayamanan sa kanila. Turo dun sa Mateo 6:19. Ang hindi napapansin ng mga kaanib, nag-iipon sila ng kayamanan sa magitan ng reliyon. Kaya yumayaman yung reliyon. Hindi napapansin po ng lahat ng yan. Bakit hindi napapansin? Kasi po yung mga membro, wala pong karapatan magsalita.
Hindi nila pwedeng turuan ng kanilang kinikilalang tagapagturo. Bakit? Hindi po binabasa ang 30-31. Kapatid, kung hindi na dapat mag-ipon ng kayamanan, bakit mo kami binibigyan ng libreto? Bakit mo kami pinag-iipon ng kayamanan sa pamagitan ng ating reliyon? Di ba sa araw ng pag-uong masusunog? Bakit ang pag-aari lang namin ang nakikita ninyo na sinasabi niyong masusunog sa araw ng paghuhukom? Bakit ang ating sekta napakayaman? Ang ating reliyon napakayaman? Bakit walang nagtuturo sa inyo na masusunog ang mga pag-aari niyan? Exempted ba yan? Sa araw ng paghuhukom? Kayo po ang humatol ngayon. Gamit po ang reliyon. Gamit ang Biblia para magkaroon ng yaman. Bukang bibig nila na malapit na ang araw ng paghuhukom. Tama. Bakit hindi mo turuan ng inyong kinikilalang mga tagapagturo na malapit na ang araw ng paghuhukom? Bakit? Para hindi na sila mangolekta. Hindi na kayo magbibigay ng mga abuloy. Para yung abuloy na imbes na ibigay nyo sa reliyon, pakikinabangan nyo. Lalo na ang inyong reliyon, meron ng eroplano. Yung kinikilala niyong tagapangasiwa, tagapamahala, may bahay sa Forbes Park. Samantalang nabubuhay lang sa bigay. Ang nangyayari po kasi, sinasangkalan ng Biblia, tinatakot ang mga tao sa pamagitan ng Biblia para pakainin, payamanin ang mga walang karapatan magtrabaho. Ang mga walang karapatan magtrabaho ito, ay ito po mga pastor, mga ministro. Gamit po ang Biblia. Kaya marami pong kawawa may nagtatanong di po ba utos ng Diyos na magbigay? Bakit hindi nyo kilalanin ng inyong kinikilalang pastor, ministro, kung magagawa niya ang 2 Korinto 17? Kasi po ang nangyayari, anong pagkakaiba ng sugal sa reliyon na inyong kinaaaniban? Magdala ka naman, magdala ng yaman. Wala kang panalo. Buti sa sugal sa isang pagkakataon, mananalo ka. Pero pareho kayong tumataya. Kaya lagi pong nilang binabasa. Bago po kayo magbigay, halimbawa, ginamitan po kayo ng Mateo 6:19, huwag mag-ipon ng kayamanan, kung gagawin ng ministro ninyo. Ang nangyayari po kasi, kaya magdadala kayo ng kayamanan sa reliyon, payayamanin nyo reliyon nyo. Dahil wala kayong karapatan magsalita dun sa mga tagapagturo ninyo. Kaya ang nangyayari po, ang ginagawa po nila, dumarami po yung mga kolektor. Ang ipinalalaga na po nila yung pangungulekta ng abuloy. Hindi po pagtuturo ng ebanghelyo. Kasi po, kung pagtuturo ng ebanghelyo ang ikakalat, hindi po makakapangulekta ng abuloy yan. Yung kinikilala ninyong tagapagturo, kung ang layunin payamanin ng reliyon. Tuturuan mo siya. Kapatid, huwag mo na kaming bigyan ng libreto. Huwag mo na kaming bigyan ng blue book. Dahil malapit ng araw ng paghukom. Ang gusto mong mangyari ngayon, para magkaroon ng pag-aari yung kinikilala nating reliyon, magpapaligsahan kami sa pagbibigay ng abuloy. Sa araw po ng paghukom, masusunog yan. Kayo po ang humatol ngayon. Meron kayong nakikita ba sa panahon ngayon na ang pag-aari ng mga sekta na reliyon ay masusunog sa araw ng paghukom? Kasi po, kapag ka itinuro yan, hindi na po magbibigay o hindi na magpapaligsahan ng mga miyembro sa pagbibigay. Wala pong magtuturo. Ito po ang ipasusunog natin. Ang eroplano ng aming tagapangasiwa, tagapamahala. Kaya po nagkaroon ng eroplano dahil po sa bigay ninyong donasyon. Narito po ang mga kapilya na walang silbi sa harap ng Diyos.
Pero malaking investment po ito sa ating tagapangasiwa, tagapamahala. Malaking kayamanan po ito. Ito po ang inipon namin. Pero yung pong pagsamba, pagtitipon dito, wala pong silbi. Ipasusunog natin sa araw ng paghukom. Kaya bago ka magbigay, tingnan mo ang kalagayan mo, baka naghihirap ka. Kaya huwag kang magbibigay. Kasi po, kung patuloy pa rin kayong magbibigay ng abuloy o donasyon sa inyong reliyon, pagkatapos tinatakot ka na malapit ng araw ng paghukom, ipasusunog, di walang silbi. Kinakailangan po mapakinabangan ninyo yung inyong kinikita sa personal. Ang nangyayari po, ang pinakakain, pinayayaman natin. Marami pong ganyan, lalo na sa bansang Pilipinas. Ang pinayayaman po nila ang kanilang reliyon o sekta. At wala naman po magsasabi, ito na po yung kayamanan ng ating reliyon o sekta. Ipasusunog natin sa araw ng paghukom. Ang masusunog lang na ipinakikilala nila yung mga kaanib, yung pag-aari ng mga kaanib. Bakit tinatakot nila yung mga kaanib? Gusto po kasi nilang magkaroon po ng mga Diakono, mga Diakonesa na magagamit na libre sa kanilang pangungulekta ng abuloy. Kaya ang lumalaga na po yung pangungulekta ng mga abuloy na gagamitin nilang puhunan o kapital. Pagkatapos ipinagmamalaki ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo, mayaman po ang aming reliyon. Hindi ba masusunog yan sa araw ng paghukom? Kayo, tinatanong ko kayo. Exempted ba ang inyong kayamanan o ang kayamanan ng inyong reliyon? Dahil pinayaman nyo. Exempted ba sa araw ng paghukom? Hindi ba yan masusunog? Dapat po ituro ninyo, ito na po yung ipasusunog natin sa araw ng paghukom. Itong pag-aari ng ating reliyon o sekta. Kami po ay naghihirap bahala na ang gobyerno sa inyo. Kaya po, paano po magkakaroon ng pag-unlad ang isang bansa, isang reliyon, magnanakaw ng kayamanan sa mga miyembro? Gusto ng gobyerno, sinasabi ko sa lahat, mawala man ng korupsyon sa panib ng gobyerno. Kung ang mga tao, diladala nila ang kanilang kinikita, ang kanilang yaman sa reliyon, ang pinayayaman nila ang reliyon. Yung mga tagapagturo ng reliyon, sinasabi nila sa mga miyembro, malapit na po ang araw ng paghukom, mga kapatid. Magtumalagan na kayo. Teka muna kapatid Ang unang matatakot dyan, ang ating tagapangasiwa, tagapamahala, na kinikilala. Bakit? Taglay niyang yaman na. Kami, naghihirap kami. Dapat ang una pong tatakutin ninyo na malapit ng araw ng paghukom, itong mga tagapagturo ng reliyon. Wala. Ang akala nila, tama po yung ginagawa nila. Kaya bago po kayo tumanggap ng mga tagapagturo, o bago kayo umanib sa isang reliyon, tatanungin nyo muna ang inyong mga tagapagturong lumalapit sa inyo. Magagawa mo ba yung utos ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Huwag mag-ipon. O pagka sinabing huwag mag-ipon, kasama siya kung susundin niya yung utos ng Diyos. Kung hindi naman niya gagawin yung itinuturo, sinasangkalan lang ay Biblia para kumain, para yumaman, kawawa po yung mga tao. Kaya ang pinayayaman po ng mga tao, ang reliyon nila. Ipinagmamalagi pa nga na mayaman ng kanilang reliyon. Hindi ba masusunog sa araw ng paghukom ang yaman ng inyong reliyon? Ngayon, kung naniniwala ka na malapit ng araw, bakit ka pa magbibigay? Bakit ka pa makikipagpaligsahan sa pagbibigay ng abuloy? Kung malapit ng araw ng paghukom, baka mangyayari, mga kapatid,
Pagka wala nang nagbibigay sa mga kaani. Kapatid, paano kami kakain? Bakit? Wala kaming karapatan magtrabaho eh. Mga pastor kami, mga ministro kami. Kung wala nang magbibigay. Di kinakailangan yung hawak na pera ng pondo ng inyong reliyon, ang papakinabangan nyo. Kung ipasusunog mo lang. Kaya maraming naloko, maraming nadaya na mga tao. Lalo na ngayon, yung nangyayari po sa Mindanao. Kumbaga, ginagamit ng iba't ibang reliyon na malapit na raw ang araw ng paghukom. Ang unang matatakot, ang inyong reliyon. Bakit? Napakayaman. Anong ginawa ng inyong reliyon? Nagnakaw ng kayamanan. Kanino? Sa mga kaanib. Dapat pong ibalik na ang kayamanan ng inyong reliyon sa bawat kaanib para mapakinabangan. Kung ipasusunog nyo lang sa araw ng paghukom, di kawawa kayo. Kaya pala nag-iipon ng mga tao ng kayamanan sa pamagitan ng sekta o reliyon, ipasusunog lang nila. Kaya nananawagan po ako sa mga nagbibigay ng abuloy. Tingnan nyo muna ang inyong sarili. Bakit kayo naghihirap dahil sa reliyon? Dahil sa sekta na inyong pinaaniban. Pagkatapos ang titingnan nyo yung gobyerno. Bakit po kurap ang mga nasa opisyal ng gobyerno? Dahil sa inyong reliyon. Bakit? Nakakapagdikta. Diba sinasabi ninyo? Kaya nanalo ang mga politikong kurap na yan dahil sa inyo. Ang Iglesia ni Manalo po nakakapagdikta. 2.8 million. Bakit kurap ang mga politiko? Dahil sa inyo. Bakit? Ang akala nyo, may pagkakaisa kayo. One vote. Yung pala, nadidiktahan kayo. Bakit? Naging mangmang kayo sa politika. Pero nagagamit kayo sa politika. Ngayon, gusto nyong kunin ang gobyerno ni Marcos. Nahihirapan kayo. Kasi po, bago nyo, tingnan nyo muna yung kalagayan ninyo. Lalo na yung mga pinakakain ninyo, yung mga walang karapatan magtrabaho. Pagka ginagamit nila na malapit ng araw ng paghukom, o yung laging bukang bibig nila malapit ng araw ng paghukom, sila ang takutin ninyo. Kapatid, sayang po yung eroplano ng kapatid. Hindi pa nagagamit, baka masusunog na yan sa araw ng paghukom. Nagamit na pala, papuntang Amerika. Papuntang Italia. Abang wala pa po siyang airport sa Bukawi, Bulacan. Kaya po ako nagtuturo para maunawaan at maintindihan ninyo. Marami po kasing gumagamit ng salita ng Diyos o maraming gumagamit ng Biblia. Ang layunin kumita. Ang layunin gawing hanap buhay. Ang layunin magpakayaman. Pero ang tunay na tagapagturo, hindi po ganyan. Babasahin ko po sa inyo sa unang Korinto. Ganito po ang ating matutunghayan sa unang Korinto 4:12-13. Hanggang sa oras na ito ay nangagugutom kami at nangahuhuaw, mga hubad, mga tinampal. Wala kaming tiyak na tahanan. Kami nangagpapagal, nangagsisigawan ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupasala, kami nangagpapala. Bagamat mga pinabuusik, ay nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisira ang puri, ay aming pinamamanhikan. Kami naging tulad ng yagit ng salibutan. Sa salibutan, sukal lang lahat ng bagay hanggang ngayon. Ang tunay na tagapagturo po, hindi po nagnanasa na yumaman sa pamagitan ng reliyon o sekta. Hindi po umaasa sa tulong. Nagtatrabaho po sila. Ganito po ang ating matutunghayan. Kaya sa tunay na iglesia, yung mga tamad, hindi po pinakakain. Ito po, babasahin natin ng 7, 8, 9, 2 Tesalonica. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa.
Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino man nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito, hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Pastor man, ministro, pagka ayaw niyang magtrabaho, kasi po karamihan po ng mga pastor, ministro, umaasa lang sa bigay na donasyon. Kung sino po yung umaasa sa donasyon, sila po ang mayayaman. Sila po ang mayayaman. Ano pong ang dapat natin gawin? Sabihan, kapatid, malapit na po ang araw ng paghukom. Huwag ka nang magpakayaman. Kasi po, kung patuloy kang magpapakayaman, maghihirap kami. Kung tutuusin, hindi ka dapat pakainin. Pinakakain ka na, gusto mo pa magkaroon ng eroplano. Gusto mo magkaroon ng bahay sa Forbes Pratt. Kanino mo kukunin yan? Lalo na ngayon, parkingan. Magkano bayad mo sa parkingan? Kami ang tatamaan. Kaya tinuturuan ng mga kaanib, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan dito sa lupa. Ang ating reliyon lang ang mag-iipon ng kayamanan. Ito ang libreto. Mali po yun. Kapag ka sinabing lahat kayo inuutusan, exempted ba yung mga pastor, mga ministro ninyo? Kaya yung mga nagsasabing mayaman ng kanilang reliyon, mga nadayang tao. Bakit? Meron po silang ipasusunog sa araw ng paghuhukom. Ito po ang aking paksang na ipaksa. Marami pong salamat sa inyong lahat.